Yung karanasan ko sa loob, napaka sakit. Kasi nung nasa jail ka, talagang iiyak mo eh. Hanggang sa dumating na yung punto na nasentensya na ako. Kala ko lalaya ako nun. Pero nadala ako ng bilibid. Hanggang nasentensya na ako ng 18 years to 25 years. Hangarin mo'y itaguyod, puso't isip ay mahubog. Dakila mong adhikain. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako nga pala si Julius Lumistero. Nandito ako ngayon para i-share sa inyo yung karanasan ko sa loob ng bilibid. Ayan, para po sa mga manonood po natin, puwede niyo po bang ipakilala po muna yung kung ano po yung buhay na meron kayo bago po kayo makulong? Nung panahon na nasa laya ako, meron naman akong maayos na trabaho. Kaso, napasama sa hindi magandang kaibigan eh. Maling kaibigan yung napili ko. Hanggang sa nasangkot sa kidnapping. Kaya yun yung pinagsisihan ko. Parang nawala lahat. Yung nagtatrabaho ka ng maayos, na naandun ka na sa gigising ka sa umaga na magtatrabaho ka. Tapos mawawala na lang ng bigla ng ganun. Yung karanasan ko sa loob, napaka sakit. Kasi nung nasa jail ka, talagang iiyak mo eh. Iiyak mo yung at ganito, hindi ka makausap na naandun ka na sa loob ng jail. Hindi ka makakain kasi iniisip mo yung mga nasa paligid mo, ganun, loko-loko, mabarambado. Wala akong ibang kinakausap kundi mayor lang pwede kong makausap nung panahon na yun. Hanggang natutunan ko rin na makisama sa kanila kung paano yung kalakaran, kung paano makihalubilo. Hanggang sa dumating na yung punto na nasentensya na ako. April 16, nasentensyahan na ako. 2008. Yun na. Kala ko lalaya ako nun. Pero nadala ako ng bilibid. Hanggang nasentensyahan ako ng 18 years to 25 years. Minimum 18 years. Maximum 25 years. Nung naando naman ako, panibago na naman na pakikisama kasi nasa RDC ka bago ka dalhin sa maximum. Magtitisi kayo, therapeutic immunity. Kakantayin niyo yung hangarin mo'y itaguyod, puso't isip ay mahubog. Dakila mong adhikain, nagkasala ay baguhin. Mga maling nakaraan, tuluyan ng kalimutan. Ang kawanian ng koreksyon, ligtas at makabago. Kinabukas ay binigyan pag-asa't kaliwanagan. Dakila mong adhikain, nagkasala ay baguhin. Mga maling nakaraan, tuluyan ng kalimutan. Kawanian ng koreksyon, ligtas at makabago. Laging ganun.
kakantay no, magtitisi ka tuwing umaga, calisthenic, magmo-moderator ka, i-share mo yung bahagi ng buhay mo rin, kung ano yung karanasan mo. Meron din humorous. Pero after nun, dun na. Daling ka na. Kasi lahat kayo dun, pag nasa RDC, sentensyado pa lang kayo. Saka kayo isa-separate, kung saan na talaga yung destination nyo, kung minimum, maximum, o medium sentence ka. Kaso ako, napunta ako ng maximum. Yung nasa maximum, panibago na naman din, pakikisama. Yung iniiyak mo na lang, darating yung rasyon, na dumidikit na lang yung kanin. Pwedeng dumikit yung kanin sa pader eh. Hindi ka na pwedeng mag-extra rice. Kung ano lang yung binigay, yun na lang talaga. Masakit. Kasi ang tagal ko nandun, lahat nawala. Nawala yung pamangkin ko na may cancer na hindi ko man lang nakita na yakap. Oo, mayroong cellphone sa loob. Meron, makakapag-cellphone ka, patago. Totoo na meron. Inaalaw din naman ng mga empleyado, pero ayaw lang nilang ipakita. Meron din naman na idalaw, sakasakali pipila ka, pero mahigpit yung empleyado. Kahit nakikiusap ka na, luhaan ka na, di ka pa rin talaga papansinin. Sir, maaari niyo po bang ikwento po sa amin kung in detalye po, no, kung paano po nagsimula po yung naging kaso niyo po ng carnapping? Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano po yung nangyari nung araw na yun? Nangyari yun sa isang inuman lang eh. Kami-kami magkakabarkada, nagkayayaan. Meron akong kaasunto o co-accuse na mas bata sa akin. Minor siya eh. Mapusok. Nangyari yung ganun. Sabi ko, huwag dito sa lugar na to kasi pangit. Ayoko mong gawin dito yung gusto mong gawin. Pero ginawa niya na rin dun sa lugar ko. Kaya hindi na ako nakagawa ng paraan dahil marami na rin tumuturo na kasama ko yun. Kahit umalis man ako o iwanan ko yun, ako pa rin hahabulin. Dahil sa lugar namin nangyari. Paano po kayo nahuli nung araw po na yun na nagka-carnap po kayo? Pwede niyo po bang ikwento po sa amin na paano po kayo naaresto? Tas kung ano po yung parang tumatakbo po sa isipan niyo nung time na inaresto na po kayo? Nung inaaresto na kami, kasi hinahabol kami ng mobile noon, nung panahon na yun. Hinahabol kami ng mobile. Hanggang sa meron kaming nabangga na tao. Ayun na nga, kinasuhan kami ng frustrated nun. As a physical nga agad dapat, physical injury lang sana. Pero kinasuhan pa rin kami ng frustrated. Pero after naman nun, nagka-aregluhan, nagkausap. Hanggang sa'yo na nga lang naiiwan yung carnapping. Sana sentensyahan ako ng ganung sentensya. Ayan sir, bale, nung time po na yun, no, balak po sana kayong kasuhan din po ng frustrated murder po, no? Pwede niyo po ba i-explain po sa mga viewers natin kung ano po yung meaning ng frustrated murder? Yun po. Tsaka paano po kayo nagka-aregluhan po ng tao po na ano niyo po? Yung frustrated, ayun yung tangkang pagpatay. Pero hindi naman namin sinasadya na masagi siya eh. Dapat physical injury yung kinaso namin. Is kinaso sa akin. Pero hindi eh. Yun yung nakalagay doon. Pinilit na lang din namin na aregluhin. Na pampiyansa sana sa amin. Kaso doon na lang din napunta.
Noong time po na sinabi na sisentensya na po kayo ng ano po yun, minimum of 18 years po, no? Tas maximum of 25 years. Ano po yung parang iniisip niyo po noong time na to na sinabi na makukulong po kayo ng ganito po katagal na panahon? Ang iniisip ko nun, kasi meron na rin ako ng mga nakaibigan na empleyado. Kasi nung nasa jail ako, nag-trustee ako. As a trustee, sasahod ako ng isang linggo, 50 pesos. Ako yung magbabantay ng tindahan nila. As a cooperative naman yun ng BGMP. Pinagkatiwalaan nila ako na gano'n. Lahat sila tuwan-tuwa kasi ano ko na eh, yung last hearing ko na, iniisip nila lalaya ako. Lahat ng mga empleyado ni Sir Cardenas, Mambalan, lahat sila, Jambi, Sir Jambi, Sir Raprap, lahat yun sila na gusto ko makalabas. Kasi nakita naman nila na good naman ako. Pero nung nasentensyahan ako, parang hindi ko na sila nakausap kasi kahit ako, expected ko rin lalaya eh. Pero nung sinabi nung judge na ganun, dumulo na lang yung luha ako. Kaya pag naaalala ko minsan, pag yung matutulog, hindi ko ba't ganun naman? Pero sa totoo sana, mag-aarigluhan lang sana kami noon. Dahil napalitan lang kasi yung judge eh. Yung judge namin noon, si Maria Jose Padi. Napalitan ni Villacorta, ni Judge Villacorta, doon kami nasentensyahan. Noong April 16, 2008. Yun, nasentensyahan ako ng 18 years to 25 years. So, ayan po. Pag-usapan naman po natin yung buhay niyo po nun sa loob ng kulungan po, bukod po dun sa mga na-share niyo po kanina. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung parang expectation niyo nung time na sinabi na makukulong ka? Ano po yung maling akala niyo tungkol po sa buhay ng isang preso? Kasi pagdating ko doon, may mga friend din naman ako na naandun, na mga kilala, ng mga kapitbahay din na nandun. Hindi naman nila ako napabayaan. Ang iniisip nila kapag nakakulong kasi, salot na sa lipunan, masakit sa ulo. Huwag tayong dumalaw dyan kasi ganun, ganyan dyan, magulo. Sa totoo, kapag dumalaw ang mga kagaya nyo, o kaya dalaw, respetado ang dalaw, pinahalaga ng dalaw. Lalo na sa mga babaeng dalaw. Kapag papasok doon sa loob ng bilibid na bibisita kayo, kung sino man yung bibisitahin niyo ron, bawal tingnan ng babae. Hindi, pwede sulyap, pero yung susundan mo pa ng tingin, kasi merong Magna Carta na sinusunod dun eh. Kaya pagdating mo dun, papabasahin ka ng Magna Carta na kung anong mga bawal, kung ano lang yung dapat mong gawin. Ayan po, nung time po na nasa loob na po kayo ng kulungan, no? Gaano po kayo katagal na nag-adjust or parang ano po yung mga ginawa nyo para makapag-adjust po kayo at makasurvive po kayo dun sa mga unang taon nyo po na nasa bilangguan po kayo? Unang dating ko doon, nandun ako sa Detro eh. Detro na yung talagang bitayan. 1A, Building 1. Carousel side. Kasi yung kabila, procedure yun eh. Building 1, tapat ng ospital. Ayun yung death row. Pero na-abolish na yun eh. Pero death row pa rin ang tawag doon nila kasi doon talaga yung mga binibitay, yung mga pabitay na nabibitayin. Ang nakapag-adjust sa akin doon kasi pagdating mo doon, wala kang ibang kakausapin kundi mayor lang, mga nanunungkulan. Hindi ka pwedeng kausapin ng iba.
Hindi pwedeng kausapin ka ng kung sino-sino pa doon na mga preso. Kundi sila muna. Sila mag-guide sa'yo na kung itong gawin mo, itong dapat mong gawin. Papasalamat din ako sa mga mayor na nandun kasi di naman nila ako pinabayaan. Nakinig ako sa mga payo nila. Kasi ang inaano nila ng mga mayor, pag may kumausap sa'yo dyan at nadala ka sa maling pakikikaibigan naman, pakikisama, masisira yung tarpeta mo. Mapupulhan ka kasi pwede kang masangkot sa gulo. Masangkot sa kung ano-ano. Once na dinala ka na sa BOD, Board of Discipline, mapupula na yung tarpeta mo. Hindi ka na makapag-apply ng parol. Mahirapan ka makapag-apply ng GCTA, Good Conduct Time Allowance. Ayun ang inaano ng mga mayor doon na nagdadala, commander. Isang buwan kang hindi pwede makipag-usap sa kanila kundi puro nanunungkulan. Kaya sumunod ka lang muna sa kanila kung ano yung sinasabi nila. Kaya nga sabi sa kulungan, sumunod ka muna bago ka sumuway. Ayan po. Noong time po na ayan, nakakapag-adjust na po kayo, ganyan. Totoo po ba yung parang usual nating nakikita sa mga TV na kapag po nasa bilangguan, no, parang maraming gulo, maraming delikadong pangyayari. Sa loob po ng 17 na taon na nasa bilangguan kayo, may mababahagi po ba kayo sa amin na experience or karanasan na sobrang mapanganib or nakakatakot or hindi nyo po makakalimutan? Magandang question yung inulong sa akin. Sa totoo, hindi naman mapanganib dun sa loob. Kasi pag sinabi mo panganib, parang nandyan na yung mga halangin bituka. Hindi. Nasisira lang sa media. Ito, totoo itong sinabi ko. Nasisira sa media. Tapos, naging story pa yung buhay nila as ganun. Tapos namulat yung ibang tao na gano'n, na magulo. Kapag nandun, patayan. Nangyayari kasi yung gulo doon sa sugal. Ayan ang pinagmumulan ng gulo. Ang number 1 na magulo talaga doon, Sputnik, Sige-Sige Komando. Sila yung mga pasaway doon. Pasaway na pangkat. Pasaway. Kasi nandun sa kanila lahat eh. Nandun sa kanila lahat ng mga illegal. Nandun sa kanila lahat. Droga, nandun sa kanila. May bisyo dun sa kanila. Ako, Batang City Jail, disiplinado. Totoo yun sinasabi ko. Batang City Jail, kahit saan pumunta, nirerespeto. Respeto, kahit saan, dala pa rin naman yan eh. Ay lang naman puhunan mo ron. Puhunan mo dun sa loob. Yun, pakikisama. Habaan mo lang pasensya mo. Hindi mo kailangan sumama sa gulo. Ang talaga nagpapasira lang talaga dun, media. Kasi pag napasukan ng media, ang bilibid, sobra-sobra na yung kwento, sobra-sobra na yung sinasabi pa nga nila, mayroon pa nga daw laboratory doon. Samantalang wala naman, drug laboratory doon. Hanggang sa nasira na lang lahat ng mga kubul-kubul doon, yung maaayos, nasira. Ba't ka mo? Kasi pinasok eh. Pinasok nila eh. Sinira. Nung si Bukayo, si Director Bukayo pa nun, okay, maganda yung pamamalakad ng bilibid. Lahat nakakapasok, dalaw, nakapag-stay in. Nasira. Kasi puro riot ang ginawa ng mga yun. Sputnik, Komando, sila lang naman nagpapagulo dun. Imbis na maganda yung pasok, nawawala yung privilege ng mga bilanggo. Nawawala. Nawawala yung mga pribilehiyo. Yung makapasok yung dalaw. Kasi pag dinadalaw ka rin, halos nababawasan din yung sentensya mo eh. Na natutuwa yung mga empleyado na meron pa nagmamahal sa'yo. Na meron dumadalaw sa'yo. Ina-attendance din naman nila yun kung sakaling, ito, dinalaw to si ganito. Halos nababawasan din yun.
sentensya mo, basta't meron dumadalaw sa'yo. Ngayon, pahirapan na sa bilibid kung paano makadalaw. Tanong ko lang po if nung bukod po dun sa, sabi niyo nga po parang wala naman kayong na-encounter na nakakatakot or mapanganib, bukod po dun sa mga na ibahagi niyo, ano naman po yung maibabahagi niyo po sa amin na parang pinakamalungkot na bahagi po nung pagkakakulong niyo? Ano po yung mga bagay na kinalulungkot niyo? Yun po bang hindi na po kayo malaya or nawalay po kayo sa pamilya niyo or ano pa po yung iba pong naging malungkot na pangyayari po sa pagkakabilang? Pinakamalungkot na nangyari sa akin, yung nagkasakit ako doon. Kasi hindi kaagad ako mapupuntahan ng pamilya ko. Magulang ko, hindi na ako mapupuntahan. May edad na. Mga kapatid ko, may mga kanya-kanyang pamilya. Kinapitan ko pa rin talaga doon, sigad pa rin. Tsaka yung mga nakaibigan ko doon ng mga halos best friend ko na rin eh. Si Benedict Blas. Di ako pinabayaan. Sabi ko, Tol, baka pwede mo naman akong maanuhan. Siya yung naging kasangga ko sa loob na pag yun talagang bumigay na yung katawan ko talaga nun. Pumayat ako ng husto. Pero dasal pa rin talaga. Ayan po sir, dahil po sana nabanggit niyo po na parang nakakalungkot na bahagi po ng pagkakakulong po ninyo. May pagkakataon po ba na nawalan po kayo ng pag-asa sa loob po ng kulungan? Meron. Kasi yung lagi kong dinadasal sa Diyos. Parang sa kanya ko nasisi, pero parang hindi nangyayari. Dinadasal ko ng dinadasal. Tapos may dumarating ng mga yung mamatayan ka ng pamilya, mababawasan na yung isa sa mga member ng mga family mo. Parang ang sakit kapag yung ganun laging papakabuti ka, lumalabang ka kahit yung may sakit ka na. Parang mauupos ka na hindi mo na maintindihan kapag yung ganun na eh. And po sa mga pagkakataon po na yun nga po nawalan po kayo ng pag-asa, parang ano po yung bagay or sino po yung mga tao na iniisip niyo po para magpatuloy po kayo dun po sa buhay niyo po sa bilangguan? Doon pa rin ako kumapit. Kay God pa rin. Kasi talagang pinagdasal ko eh. Pinagdasal ko pa rin talaga sa Kanya. Kahit yung, may sama ng loob sa Diyos, pero nandun pa rin eh. Doon ka pa rin talaga pupunta. Ayun wala akong ibang makapitan kundi siya. Kahit sabihin mo yung pangit na yung nangyari sa'yo, eto ka na. Ayan po, nabanggit niyo po kanina nung nag-share po kayo yung about po dun sa GCTA po, no, yung Good Conduct Time Allowance po. Kailan po unang pumasok sa isip niyo na parang may posibilidad po kayong makalaya sa pamamagitan po nung GCTA po? Ayun, nag-aaral kasi ako doon ng senior high. Tapos, punta sa mga chapel, magsimba. Doon ka makakuha ng GCTA. Yun, ganun, activities. Pwede naman yung sports. Kung anong sports mo, basta mag-attendance ka, kasi pinapasa naman sa SARO yun eh. Hindi ka lang makakuha nun kapag meron kang BOD, yung Board of Discipline nga. Meron napulan yung tarpeta mo. Kasi once na mapula ang tarpeta mo, hindi ka na makapag-apply ng parol. Mahirapan ka makakuha ng BCTA. Lalo na kapag nabartolina ka, nakalagay sa'yo doon, disobedience. Talagang pasaway ka na talaga. Kailangan mo, ikaw din naman gagawa ng paraan doon kung paano ka makakalabas.
Ikaw ang gagawa at gagawa ng paraan. Ay naman madalas sinasabi naman ng nagiging direktor doon ng mga nagdaang direktor. Kayo gagawa ng pamamaraan sa paglaya nyo. Hindi kami. Kasi kami, nagbe-base lang kami na kung ano yung attitude na pinapasa sa amin. Kasi makikita naman nila din sa record nila eh. Ayan po, nung nalaman niyo po na qualified po kayo dito sa GCTA, yung good conduct, time allowance, ano po yung naramdaman niyo nung time na nalaman niyo na makakalaya na po kayo matapos po yung, sabihin po natin halos 2 dekada? Ay, hindi naman kasi sasabihin sa'yo yun eh. Hindi sasabihin sa'yo yun na lalaya ka na. Ipapaskill lang yun dun sa labas. Sa labas ng opisina. Ipapaskill yun dun, nakabulitin yun. Everyday yun, pinapalitan. Makikita mo dun. Kung nandun yung pangalan mo, nabigyan ka ng GCTA. Once na na-CB ka, CB Tarpeta, ano ba yun? Classification Board. Pag sinabing CB, Classification Board, nandun ka na. Pag nandun yung pangalan mo, nasa list, yun. Pwede mo nang papuntahin yung dalaw mo sa documents para asikasuhin na kung ano yung kailangan kasi na-deliberation ka na. Pag na-deliberation ka na, yun, pwede ka nang i-transfer kung saan colony, kung imi-minimum ka. Kasi pag nandun ka na, mas malaki ang bawas kapag nandun ka sa colony. Ang 1 taon doon, hindi ako nagkakamali, 8 months. O 8 months. Ang 1 year doon, 8 months. 8 months, ang bawas, malaki-laki. 4 months. Yan, sir. Pwede niyo po ba ilarawan po sa amin kung ano po yung naramdaman niyo nung time na nakita niyo po yung pangalan niyo po na, yun nga po, nasa GCTA po kayo? Masaya, pero may mga ibang mga kasamahan ko rin na mga inmates, mga preso. Ay, wala yan. Ano lang yan. Ano lang nila yan. Palabas lang nila yan na gano'n na para pasayin lang yung mga preso. Pero totoo naman na mayroon din naman talagang pinalaya. Meron silang pinalaya doon na matagal na. Noong time po na nakalaya na po kayo, nakalabas na po kayo ng kulungan, ano po yung unang bagay na ginawa niyo po? Pasalamat sa Diyos. Punta ako simbahan, pasalamat. Punta ako ng Quiapo. Pasalamat ako kasi yung tagal kong dinarasal na natupad ko na eh. Natupad niya na rin naman, yung matagal ko rin din dinarasal. Nagpapasalamat pa rin ako. Kahit pa paano na abutan ko pa yung magulang ko na kahit may edad na. Ang hindi ko na naabutan nung paglabas ko, tatay ko eh. Kasi namatay tatay ko, nasa loob ako. Ayan po sir, sa 17 taon po, no, sa 17 taon po na nakakulong po kayo. Paano po nabago nung karanasan niyo yung pananaw niyo po sa buhay? At saka ano po yung bagay na sobrang pinagsisisihan niyo po sa karanasan niyo po? Inapunta ako sa maling kaibigan eh. Kaya naman tayo, hindi naman pinagbabawalan kung sinong kaibiganin natin. Pero nagkamali lang ako ng kaibigan na napili. Yung masaya siguro, eto, na nasa labas na ako. Pero ang hirap pa rin kahit nandito ka sa labas. Kung gusto mo maghanap ng trabaho, nandun ka na, mag-a-apply ka na. Sabihin mo na ganun. Kasi ayoko magsabi ng ayoko magsinungaling eh. Sinabi ko na ganun. Kalalaya ko lang po. Baka pwede pong makapasok sa trabaho to. Parang nadi-discourage ka agad sila kapag sinasabing ganun. Kaya sabi ko, parang bibitaw na ata ako. Mahirap pala magsabi ng totoo. Mas maganda siguro, kung di ko na lang sinabi, siguro tinanggap ako. Ayan, naikwento niyo po na dahil po sa pagkakabilanggo niyo po, no, nahihirapan po kayo ngayon maghanap po ng pagkakakitaan or trabaho po, no. Bukod po dito sa, yun nga po, nahihirapan kayo maghanap ng trabaho, may nagbago po ba sa pagtingin po ng ibang tao sa inyo dahil po sa past niyo po?
May nagbago. Kasi wala na yung mga datihang nakakilala rin naman sa akin. Nagbago kasi hindi na ako ganun. Hindi na ako kagaya noon na mapusok, na ito, ganun. Kung saan abutin ng gulon, nandun. Pero hindi na ako ganun na ayoko nang balikan yun. Ayoko nang, eto na ako eh. Ba't pa ako babalik sa ganung Kailangan ko yung maging maayos lang ako sa araw-araw. Merong maayos na pagkakitaan, maayos na trabaho. Ano po yung isang pinakamahalagang aral po na itinuro po sa inyo ng bilangguan kung na hanggang ngayon po is naa-apply niyo pa po siya sa buhay niyo po? Yung sumunod. Kahit saan ka magpunta, yung pakikisama, yan talaga yung number one. Kahit saan, sumunod, pakikisama. Sa karanasan niyo po, sir, naniniwala po ba kayo na kaya ba talaga na tunay na magbago ang isang tao na nagkamali sa buhay? Kaya. Kasi ako nga, ito, kahit ganito, pinipilit ko pa rin talaga maging maayos yung buhay ko. Kahit yung nagbabantay lang ako ng bilyaran, minsan nakaka-spatter, kumikita naman 500 o 200 sa isang araw. Masaya na ako eh. Pero hindi pa rin sasapat eh. Lalo na pag uungutang ka ng magulang mo na, meron ka bang ipapamasahe ko? Sige, gagawa natin ng paraan. Bali sir ngayon no, rumarakit-rakit lang po kayo dun sa nagbabantay po kayo ng bilyaran, ganyan po. Pwede niyo po ba i-share sa amin kung ano po yung pangarap niyo po para sa hinaharap? Pangarap ko talaga eh, pangarap ko maging chef pero hindi naman natupad. Na makasampa ng barko, kaya maging chef lang dito sa restaurant na kung anong mayroong na ma-apply na restaurant. Kaso hindi ko natapos eh. Hindi ko natapos yung pagiging culinary. Kahit pagiging HR hindi ko rin nakuha. Dahil nakulong na ako ng panahon na yun. Ayan sir, sabi niyo po ngayon po is dahil nga po dun sa naging karanasan niyo po dati no, nahirapan po kayo ngayon maghanap po ng trabaho. Ano po yung gusto niyo pong baguhin sa pag-iisip po ng ating mga viewers tungkol po sa mga taong meron din pong karanasan na nabilanggo po sila? Huwag sila manghusga ng tao. Na kahit sabihin mong galing panloob, kahit sabihin mong kahit hindi siya nakulong, huwag lang sila maging judgmental sa bawat tao. Kasi ang pangit, husgahan mo kaagad yung tao. Na ito, nakulong. Kasi, ano bang alam yan? Laging ganun. Baka wala namang magandang gawin yan. Tsaka lahat ng mga tao ngayon, judgmental. Mapanghusga. Ayan po sir, curious lang po ako na itanong po ito no. Kung may pagkakataon po kayo na bumalik po dun sa araw na ginawa niyo po yung naging kaso niyo, may gusto po ba kayong baguhin dun? Or wala po? Siguro kung hindi ako nakulong, hindi niyo na ako makakausap. Patay na ako. Kasi blessing din yun eh. Blessing in disguise din yung pagkakulong ko. Halos nagagalit na sa akin yung kapitan nun. Barangay namin. Dahil ako lagi yung laman ng blatter. Kahit sa pulis, ako yung laman lagi. Kaya thank you na nakulong ako. Pasalamat. Pero kung hindi ako nakulong,
hindi niyo ako makakausap dito. Meron po ba kayong mensahe po para sa mga kabataan po na maaari pong mapunta sa parehas na landas po na tinahak niyo po? Kasi sabi niyo po kanina, naging isa sa mga dahilan kung bakit po nangyari po yung kaso niyo is napunta po kayo sa maling kaibigan. Oo, mali. Ayan. Ano po yung magiging message niyo po para sa mga kabataan po? Ah, sa kabataan naman yun, tutok sila sa gadget, social media, no? Nasa sa kanila naman yun, na kung sino yung kakaibiganan nila. Kasi hindi naman magulang nila yung pipili yan, eh. Sila pa rin naman, eh. Basta tama. Yung mabuti, kuhain. Yung pangit, itapon. Ganun lang. Kung meron naman po kayong mensahe sa mga pamilya or kamag-anak po na meron din po silang kamag-anak or relative na nakakulong po ngayon, ano naman po yung masasabi niyo po sa kanila? Masasabi ko sa kanila, huwag nilang tigilan pagdalaw. Kasi isa rin yun sa nakakabawas ng sentensya nila. Tsaka yung dalaw din, hindi rin naman kasi magkikwento yan eh. Yung mga, may mga kagaya ko rin na nakakulong din na na kamag-anak nila nandun. Hindi sila magkikwento na may nangyari din sa pamilya nila. Kasi ayaw nila na mag-isip pa yun na nakakulong. Na kung ano yung problema nila, dadagdag pa sa stress nila yun eh. Pero sa akin lang, dalawin nila ng dalawin. Dalawin nila ng dalawin. Weekly o isang beses sa isang buwan. Masaya na yun. Masaya ang preso kapag dinadalaw. Huwag lang nila papabayaan. Kasi marami doon. Iniiwan na lang ng asawa kasi hindi na daw lalabas. Kasi hindi na ganito. Diyan ka na. Wala ka nang gagawin eh. Madalas ganun lagi. Wala ka nang silbi kasi nandiyan ka na. Pero hindi nila alam yung preso. Gumagawa rin ng paraan doon. Kung paano makapagpadala rin sa pamilya nila. Habang ginagawa ng mga preso doon, nagtitinda sila ron. Ayun mga diskarte nila na magtitinda, aangkat sa may mga nagtitinda rin doon. Oh, tinda. Itinda ko tong banana cue mo, itinda ko tong mga pang-almusal mo para kumita lang ako kahit paano. Para meron silang masubi o may maipadala rin sa pamilya nila kung sakaling dadalawin sila. Ayan po, bilang pagtatapos po natin, kung may isang bagay po kayo na gustong maalala po ng mga taong manonood po nitong interview po natin at sa kwento po ng inyong buhay, ano po iyon? Maalala nila yung kailan siguro silang pumasok sa gulo na madali lang kasing pumasok din kapag gulo. Mahirap lumabas. Basta pumili lang sila ng maayos na kaibigan nila. Ayun lang siguro yung mabibigay kong sa kanila. Para po sa ating pagtatapos, matapos po yung 17 taon niyo po sa kulungan, sino na po kayo ngayon? Bagong Julius na. Kasi ito na eh. Gusto kong baguhin na talaga yung sarili ko. Ayoko na yung maging kagaya pa noon. Gusto ko nang baguhin, going straight. Laging pasalamat sa Diyos kung merong kita o wala. Merong o wala. Pasalamat lang. Kasi hindi na ako bumabata eh. Dati tayo hindi naman bumabata. Hindi mo naman mai-edit yung nangyari sa'yo. Hindi mo naman ibabalik yun. Hindi mo naman pwedeng i-cut yun eh. Tuloy-tuloy ito eh. Once na ako, pag nawala na ako, wala. Never naman na. Ano po yung pinakamalaking pagbabago po na nangyari po sa buhay nyo? Na ngayon po, isabi nyo po, bagong Julius na po kayo. Ito na nakakasama ko na yung mga family ko. Nakakasama ko na sila.
kahit saan kami magpunta. Masaya ako sa ganitong paglaya ko. Malungkot kasi nabawasan na kami ng pamilya. Pero masaya pa rin. At least nagkita-kita kami magkakapatid sa tagal ng panahon. Yung madalas nilang pinagdarasal, natupad na rin. Mensahe ko lang din sa mga kabataan, siguro, iwasan nyo na lang siguro yung pag-iinom. Huwag na kayo muna magwalwal. Huwag na kayo mag-inom muna ng sobra-sobra. Basta pumili lang kayo ng maayos na kaibigan. Hindi naman kayo pagbabawalan ng magulang yun na kung sinong kakaibiganin nyo eh. Nandiyan pa rin naman sila nakasuporta sa inyo. Magsasabi naman sila kung mali na yung ginagawa nyo. Nasa inyo yun kung makikinig kayo o hindi. Dahil kayo naman din gagawa ng kwento ng buhay nyo eh. Hindi na magulang nyo. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!